Good morning, mushroom fanatics. So, flex lang natin yung ating mga multi-clustered fruiting bags for today, no? Kung titingnan nyo, medyo matumal dito sa unang linya. Pero dito sa mga sumunod, yan, ang dami, Okay. So, binuksan na natin front and back part niyan. Oh, yan, wala na yung front. Pero dito sa back, yan naman lumabas. And as you can see, wow, ang gaganda pa rin, di ba? Kahit na going 4 months na, malalaki pa rin yung bunga, malalaki pa rin, no? Yan. So ngayon marahil yung iba nagtatanong paano gawin tong multi-clustered na to, no? Just to give you a heads up, yung multi-clustered kasi na fruiting bags ay ito ay growing methodology, yung multi-clustered, no? So may mga factors na kailangan to. Unang-una, magandang klase ng binhi, no? And then loaded na mixture ng substrate pag gumagawa kayo ng fruiting bags. Tapos usually ito inuumpisahan pabungahin sa going 35 days, no? Yung talagang punong-puno na yung fruiting bags ng amag. So simpleng methodology lang naman to. Actually marami nang gumagawa nito before, kaya lang yung iba kasi ayaw nilang gawin kasi natutuyuan sila ng bunga. Yung halimbawa 2 na o 3 cluster na yung lumabas, yung ibang cluster, like for example ito 2 cluster to, yan, may instances na ito tutuloy, itong kabila matutuyo. So usually nangyayari yon kapag hindi nasuportahan yung labas ng bunga, no? Kasi merong parameters na kailangan din to sa loob ng growing house. Unang-una yung temperature ng growing house mo, yung humidity. Kailangan swak na swak dun sa requirements ni oyster mushroom. Para kagaya niyan, 2 cluster siya, tutuloy, no? Hindi matutuyo yung isa. So ito yung method na ginagamit ng mga talagang nagpapabunga, no? Yung talagang ang requirement nila makaani ng fresh mushroom at as much as possible mailabas nila yung total yield nung kanilang fruiting bags in a short period of time, no? Gaya nito, 4 months pa lang to, pero kung papansin ninyo, yung mga fruiting bags tuyot na kasi nga fino-force flashing natin siya. Talagang inilalabas niya lahat ng bunga niya, no? Yan, no? So ganyan yung method ni multi-clustered. Hindi lang siya sa binhi lang. Actually sa binhi, kahit anong klaseng binhi pwede mong gamitin, no? Sa norte nga, kung kilala nyo si Hernani Ayen, si Mabini Dulatre, shoutout sa inyo mga lakay. So yung mga yan talagang nagmumulti-clustered flashing yan sa mga fruiting bags nila. Ay kita nyo yung isa nga, si Hernani, brown pa pinabunga niya, multi-clustered ang lumalabas, no? Kasi binuksan nila, no? Yun lang naman bubuksan mo on the first flashing pa lang, bago lumabas yung first flashing, bubuksan mo na yan, tatanggalin mo na yung cap, no? Para talagang bumuhos yung bunga niya. At pag buhos ng bunga niya, susuportahan mo ngayon yan. Kailangan mong i-maintain yung 22 to 25 degrees Celsius na temperature sa loob ng fruiting house mo or growing house mo. At saka yung humidity mo dapat hindi bumababa ng 85% para talagang tumuloy ng maayos at maganda yung bunga. So yan yung methodology ng pagpapabunga ng multi-clustered, no? Hindi
hindi yan na iba dun sa mga talagang matatandang magkakabuti na nagpapabunga. No, ginagawa yan usually, yung talagang mame-maintain mo yung temperature requirement. No, yung malamig na panahon, pwede mong gawin yung multi-clustered niya. Sa mainit na panahon, medyo mahihirapan ka dyan. Kung yung substrate mixture mo pangkaraniwan lang na mixture, yung 78-21-1. Pero kung loaded yung mixture mo na ginamit sa substrate, ay magagawa mo pa rin naman tong multi-clustered na to. Basta maganda yung binhi na ginamit mo. No? F1 na binhi. Kasi pag transfer mo yon, pag tinanim mo yon, consider as F2 na yun. So malakas na yun, very aggressive na yung binhi na yun. So yun lang, I'm just sharing my small humble knowledge about multi-clustered fruiting ng kabuti. So maraming salamat mga kaamag, mga kamushi, mga mushroom fanatics. So lagi nating tatandaan, sa Diyos ang lahat ng kapurihan at karangalan magpakailanman. Wala tayong magagawa kung wala siya. Salamat po sa Diyos, and you do all have a good and wonderful day today. Bye-bye!